Philippines, Atisa Manalo. I think I'm not sure I don't mind her dress, or do I? I mean, she really needs a dress that's gonna elevate her beauty. The face card is there. She just needs fabulous dresses. Maybe a different texture on the dress would have helped her stand out. But I mean, the face card of Miss Universe Philippines is quite stunning, honestly. But just change up the dresses, maybe perhaps, in the styling for Miss Universe Philippines, so she can really get a good, a placement on the finale night. So inyo pong napanood itong vlogger at influencer na si Del, at marahil ang ilan sa inyo is nakita at nakikinig, nanonood dito sa kanyang YouTube channel. So minsan ay basher rin ito ng mga kandidata ng mga Pilipinas, pero dito is sa kanyang video na panood at narinig nyo naman na humanga siya dito sa face card ni Atisa Manalo. Ang tanging comment niya lang is yung kanyang isinuot ni Atisa. So kinakailangan lang daw na bihisan itong si Atisa para talagang magkaroon ng magandang placement ang Pilipinas doon sa finals. Pero nonetheless is positive, very positibo yung kanyang naging comment dito sa naging performance ni Atisa, at kasama siya dito sa kanyang mga early favorite at mga hot pick sa nangyaring opening ceremony ng Miss Universe 2025. At kasama rin sa top 5 itong si Atisa sa Sash Factor Philippines hot picks, at kasama niya dito si Venezuela, Guadeloupe, Chile at Cote d'Ivoire. So pang number 5 itong si Atisa Manalo according dito sa survey ni Sir Adam. So medyo reliable din naman itong kanyang survey, kasi siya nga ang nakapredict nung pagkapanalo ni Emma Tiglao doon sa Miss Grand 2025. So aside from this mga kapolitika, is nagbigay rin po ng kanyang statement itong Philippines, Miss Universe Philippines, sa nangyari nga na mga iskandalo at kontrobersiya dito sa Miss Universe. So hindi lang natin nagustuhan yung second paragraph na parang nag-comment sila dito sa ginawa ni Raul Rucha sa Miss Universe, dahil nagbigay nga siya ng kanyang pahayag kahapon. So kinoment nila itong si Raul. So baka isipin ni Nawat na ang Pilipinas ay doon sa side ng mga Mexican CEO. So hindi natin alam, baka required na magbigay ng statement dito sa nangyaring iskandalo para magkaroon tayo ng placement, kasi ang importante kasi dito yung sino yung hawak ng tabulation, and we believe na yung CEO ang may say dito, at baka required na magbigay ng statement ang Philippines kung saang side ba yung Pilipinas pagdating dito sa nangyaring iskandalo. Doon ba sa side ni Nawat or dito sa side ng mga CEO na Mexican? So nakakatakot ito mga kapolitika, kasi baka na lang isipin ni Nawat sa Pilipinas, dahil itong mga pamunuan ng Miss Universe Philippines base dito sa kanilang statement ay parang doon sila sa side ng ni Raul Rucha. Okay, so sana is hindi na lang nagbigay ng kanilang statement or mag-take side itong MUP, not unless is required talaga sila and then merong kapalit. So hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari, pero ito yung latest ngayon na nagbigay ng kanilang official statement itong MUP dito sa mga issue at kontrobersiya. Samantala, nagkaroon po ng 20% sale itong mga ticket ng Miss Universe 2025 according dito sa post ng Missosology, and then in-unfollow rin po ni Victoria Kaar mga kapolitika at ng Miss Universe organization itong Instagram account ni Mr. Nawat. So imagine kung gaano ka makikita mo talaga dito kung sino yung may issue at may attitude problem. So parang disrespect ito, pambabastos at walang galang dito sa host committee na Thailand at headed by Mr. Nawat. So parang kabastusan ito mga kapolitika at pang-insulto na in-unfollow nila dito sa social media ni Mr. Nawat. Okay? So tayo personally is dito tayo sa side ni Mr. Nawat, dahil sa tingin natin ay mas malala pa yung Mexican na CEO at itong si Anja Cruz before na originally is naghawak ng Miss Universe. Okay? So naintindihan natin yung side ni Nawat kung bakit ganun na lang yung behavior, ganun na lang yung kanyang pag-breakdown kahapon dito sa mga nangyayari nga in the past few days dahil sa pressure na kanyang nararamdaman. So mga kapolitika, ano po ang inyong mag-reaction dito sa naging pahayag or naging opinion ni Del patungkol sa ating representative or manok sa Miss Universe 2025 na si Atisa Manalo? At ano rin po ang inyong maging reaksyon dito sa naging statement ng Miss Universe Philippines na ang sinasabi ng iba ay nagtitake side daw itong MUP dito sa isang Mexican CEO na si Raul Rucha? Dapat bang may panigan ang Pilipinas dito sa mga issue at iskandalo sa Miss Universe? Mag-comment down below and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po.